Oo. Pang 20 days yan. Pang 20 days. Pang 20 days yung maliliit na yan. Eh gusto ko makuha niya yung iba. Para hindi naman sayang yung pagpitas, ano? Oo, hindi masayang. Masayang din kasi. Pagka maiiwan pa na maliliit eh. Masasayang lang. Ah, Ayun, okay. So, ayan po. Maraming bulaklak. Ibig sabihin, yung mga bulaklak na yan eh, yan ang yung mga bunga na napitas. Sila naman yung susunod na mabubuo para pamalit dun sa mga napitas ng kalamansi. So, yun naman yung mga susunod na yaani. So, kaya kailangan tutok at tiyaga lang talaga sa pagkakalamansi para naman makaharvest ka na maganda. So ayan oh, ang daming bunga. So ayan po. So ayan yung mga bulaklak. Ayan yung mga bunga. Ang dami. So halos lahat yan ng puno na yan eh puro bunga. May poso dito pero parang hindi naman na yan gumagana. So ayan yung ibang bunga ng mga kalamansi. Talagang marami at yung iba yan pasibol pa lang. Pero sa susunod sabi ni ate mga 25 days eh masasama na rin yan sa pag-ani. So ngayon yung tubo na yan eh yan dyan ang gagaling yung patubig na pandilig naman dito sa lupa ng kalamansian. So yan guys oh. Yan yung patubig. So yan eh pupunta doon sa ibang portion na mga puno ng kalamansi. So siya yung magpaparambot ng lupa para na sa ganun eh gumanda yung tubo at saka yung mga bunga ng kalamansi. So malaki yan guys. Lahat yan eh iniikutan ng tubig para na sa ganun eh naging maganda at mabunga yung mga puno ng kalamansi para naman marami kang ma-harvest. So guys, yan po yung sistema, yung proseso ng pag-aalaga ng kalamansi. So sa palengke kasi nakikita natin yan, naka red bag na no. Pero yung hirap at sakripisyo saka ng mga taong nag-aalaga eh hindi biro. So ayan yung paligid ng mga kalamansi. So ganyan po. So sana po nasiyahan kayo sa ating video na na-share ngayong araw sa ating pagsama dito kay Kuya Jimson sa kanyang kalamansian. Maraming salamat sa pag-imbita sa atin sa pagpunta dito sa Nueva Ecija. Oh, Richard from Leyte. Oh, yun si Kuya. Isa yan sa mga nag-aalaga dito sa kalamansian. Bali yan yung bayaw ni Kuya Jimson na nag-aasikaso dito sa kanyang kalamansian. So guys, sa mga hindi naman nakakaalam, ganito po yung taniman naman ng mga talong. So ganyan yan, malawak din yan no. Pero dito sa probinsya, minsan kahit maliliit pa lang pinipitas na yan na pang-ulam. Kasi malasa yan pagka niluto yung mga talong. Manamis-namis yan pagka nilaga o pinirito. So ayun si ate oh. Yung kapatid ni Kuya Jimson namimitas ng
mga talong. So mamaya tanghalian yan naman yung ating pandagdag doon sa ating biniling tilapia na pinaihaw ni Ken Jimson. So yan yung ating tanghalian mamaya. So ayan po yung kabuuan ng taniman ng talong. So ayan guys, may kubo dito na may papag. Pagka napitas kasi yung mga kalamansi, dito naman yan isasaboy. Pagkatapos pipiliin yan yung mga sizes at i-separate pagka inilagay na sa red bag para nang sa ganun makuha yung mga magaganda at tamang sizes na i-distribute naman sa mga palengke na pagdadala ng mga kalamansi. So guys, ganyan lang yan, no? So kabilaan lang yan ng yung lupa. Pag ikot mo, pagtawid mo dito sa kabila, yan naman yung mga talong. At dito naman yung portion ng kalamansi. So may pagitan lang yan. Bali magkasama naman yan sa isang taniman. Ang pamimitas, ganito, kailangan may dunggot. Yun pala. Hindi pwede yung walang Basta, dunggot, madaling masira. Hindi, tsaka yung hindi pwedeng pitas ka lang ng pitas. May sistema kasi yan guys, no? Akala natin pagka binili mo sa palengke, ganun lang yun. Pero sa mga nagpipitas, may proseso silang ginagawa kung paano yung tama para makuha mo ng maganda at maibenta mo rin ng maganda Ayan, katulad sa yan, presyo. Reject yan. So ganun pala pagka may mga nare-reject din. Ibig sabihin, mabibenta naman yan kaya lang Reject. Yung mga dilaw mura na na. yan, medyo lagihay na yan, mababa ang presyo. Pahinog na kasi yun no? So yun, no? Yung mga hindi nakakaalam. Ganon yun. Meron, kumbaga meron yung, kumbaga saan parang class A, class B, class ganun. Para makategorize siya kung paano mo siya pepresyohan pagka nailagay na sa red bag. Kaya yan sineseparate para makapag naman mo. Ako hindi ako mamimitas, pero Yun sa mga hindi nakakaalam, yung uri ng kalamansi meron din palang babae sa lalaki. kasi ang lalaki talaga sobrang tinik. Ayun. Kahit sa tao, sobrang tinik. Diray mo, kahit sa kalamansi pala matinik din. Guys, sa kabilang portion ng kalamansian, dito naman yung mga saging. So ayun ang ganda po ng saging. Napakasarap nito. Sa Maynila napakamahal na nito pagka bumili ka. Parang doll na yung klase ng saging dito. So sana, pero ito kasing saging na to, hindi na kailangan ko yung Jimson sa pinsan na pala nila ito. So pinuntahan lang natin, pinakita lang ni Ken Jimson. Meron din dito mga magagandang klase ng saging. So yun lang po, marami pong salamat. So guys, ito ang dami namang mga tambing na alaga dito naman sa Quadra. Dito pa rin yan sa portion ng mga kalamansi at saka sa tabi ng sagingan. Picture, video kayo ha. Dito na tayo sa ating kubo, nakabalik na tayo pagkatapos ng ating pag-iikot ng ilang sandali. So ito naman, pinapausuka naman yung mga kalamansi para naman yung mga potokpe mamatay at saka mabugaw niya, para yung tubo ng kalamansi maganda at mamatay yung mga maliliit na kulisap. So yun nga mga guys, yung kaninang chemical na nasa brown nasa balde,
So yun yung lumalabas dito sa power spray para mamatay naman yung mga kulisap. At the same time may gamot din yan para naman magkaroon ng maraming bulaklak yung mga puno ng kalamansi. So ayan guys, ganyan po yung ginagawa pagka ini-sprayan ng chemical yung mga kalamansi para siya gumanda yung bunga at the same time mamatay yung mga insekto. So yun po mga guys, sana po naskiyahan kayo sa ating video sa araw na tayo, sa pag-share natin dito sa kalamansian. At least marami tayong natutunan na hindi natin alam. So yun po, sana kung nagustuhan nyo yung ating videos, please follow, like and share para naman sa mga susunod nating update sa ating mga videos. Maraming pong salamat sa panonood ninyo sa ating channel sa araw na ito. Ito po ang inyong Kuya Ricky. Marami pong salamat at God bless po sa ating lahat.